Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Freedom Coin sapagkat isa po itong requested mula kay ka-crypto natin rito. Yan, requested na i-check po natin yung kung ano ba yung update or ano na nga ba yung nagaganap dito kay Freedom Coin. Pero meron po akong nagawang review yan, tungkol dito kay Freedom Coin. At ayun, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, umpisahan po natin dito kay CoinMarketCap at nakikita po natin na nitong nakalipas na araw ay umangat po siya ng 5.22%. Yan, okay na rin po yan. Last 7 days ay 6.90%. At nitong nakalipas na buwan ay 68.18%. Ayan, maganda na rin po yan. Mataas na rin po yan. Sulit na po yan sa isang gain mula sa isang buwan. Yung kanyang year to date ay nasa 141.77%. Kaya yan okay na rin yan. Ganda yun, ayos na rin yan. Kung ikukumpara natin kina XRP at saka kina Shiba Inu ay mas nakakalamang pa rin itong si Freedom Coin. Ayan yung kanyang market cap ay nasa 4.19 million dollars. Kaya ayan, okay na rin yan. Masasabi kong solid na rin yan na market cap na kanyang foundation. At ganun din yung kanyang trading volume, $536,406. Medyo okay naman. Gumagamit po siya ng contract na Ethereum. At saka yung kanyang rating ay nasa 3.7 star rating. Yan, mataas po yung binigay ni Cyberscope, 4.0. Samantala kay Certic ay nasa 3.4. Yan, pero pasado pa rin yan. Ibig sabihin ay garantisado yung kanilang system. Yan, check na po natin yung kanilang X account. Yan, nakikita po natin dito na meron na po silang 97.7 thousand followers. Ayan, meron po silang latest pin na post na tweet rito. Ayan, available on 20 plus exchanges. Yan na po ang accomplishment ni Freedom Coin ngayon. Pwede na po tayong makabili ng Freedom Coin sa mga 20 plus higit sa 20 mga exchanges. Yan, meron na rin po siyang multi-blockchain circulation. Circulating on Ethereum, Binance Smart Chain, and Tron. Legitimacy verified po siya. Ayan, Global Payment Revolution, Community Strength, and more. Ayan, yan po si Freedom Coin. Ano pang meron dito? Make sure you have your bags loaded with your preferred coin. Ayan, kasi harvest season na raw. Kung pag harvest season ay parang take profit na or parang nagte-take profit na po tayong ngayon kasi dapat nakabili po tayo nung nagsisibagsakan lahat. Nung bearish market ay nagsisibagsakan po talaga lahat ng cryptocurrencies, kaya dapat ay napuno na raw natin ng mga tokens yung ating mga wallets. At ayun, ngayon na ay ito na yung oras, harvest season, kung kailangan ay kung saan ay ito na po yung season kung kailan tayo ay mamimitas or magti-take profit yan sa bunga ng ating mga tokens. Yan, December 29, bank means colonialism. Free your finance as soon as possible. Free your mind. Yan. Financial freedom. And December 28, the crypto coin unwavering its commitment to holders and established as the most legitimate since 2018, has a proven track record. Next year is poised to be unstoppable, potentially turning thousands of holders into millionaires. Kaya ayan daw. Sabi niya, is the most legitimate na established noong pang taong 2018 at saka meron daw po siyang proven track record. Ayan,
Yung maganda, yung gusto nating malaman dito sana ay yung kanilang tinututukan ng mga projects, mga developments. Yan po dapat yung gusto nating malaman dito sa kanilang mga updates dito sa kanilang social media accounts. Kung ano na ba ang kanilang kung saan nga ba nagfo-focus yung kanilang mga team developers. Yan po yung dapat na gusto nating malaman dito. At hindi yung mga ganito na parang pag-promote. Yan, medyo kung pag ganyan po yung nangyayari ay ayan, parang walang impact po kasi yan kung pag ganyan lamang. Parang pag-promote, parang advertising lamang yung kanilang ginagawa. Mas maganda kung meron talaga silang yung kanilang mga announcement ay tungkol po sa kanilang mga dine-develop na mga projects. At ayan, i-check po natin dito kay Trading View kung ano na nga ba yung nangyayari dito sa kanyang chart. Yan, mula po ito kay Bitget, datos ni Bitget, at nandito tayo sa kanyang weekly chart time frame. At nakikita po natin dito na nitong mga December 4 ay nagkaroon po siya ng breakout dito sa mga dating resistance line dito. Dating trend resistance line po ito. Ayan. Tsaka ito na rin yung 2949, dati pong resistance line. At nabasag po yan. Ayan, kita po natin na nabasag yan noong mga December 4. Kaya ayan, nagkaroon siya ng matinding fluctuations po rito. Ayan, pero hindi po niya kinayang basagin or hindi po niya nagawang magpatuloy na umakyat at basagin yung 45.22 na ito. Ayan, nagkaroon siya ng rejection. Ayan, talagang matindi po yata ito. Matigas po talaga itong resistance line na ito. Pero yung signal naman po natin, overall signal natin dito sa ating dalawang indicators ay bullish naman po. Kaya sa tingin ko ay magpapatuloy pa rin po ito sa kanyang pag-akyat. At mukhang susubukan po talaga niyang basagin yan. At kung pag nangyari yan ay ayan, aakyat naman po siya dito sa sunod na resistance line natin. Dito sa 68.02. Ayan, mula po yan dito. Pero sa tingin ko ay baka magagawa na rin niyang basagin ito. Kung pag nabasag po niya ito ay dito na po talaga siya sa sabog. Sasabog po siya kasi kung pag titingnan natin walang gaanong resistance dito na basihan natin. At ito na po, aakyat na po siya dito sa kanyang all-time high. Ayan, ito po yung kanyang all-time high. Pero ito yung kanyang talagang resistance dito sa 13,612. Kung pag inakyat niya po ito at binasag niya ay yan, magtatala po siya ng kanyang panibagong all-time high. Kaya ito po yung yung talagang binabantayan natin dito, yung resistance line na ito na 68.02. Kasi ito yung parang pinakahuling resistance line na pumipigil sa pag-angat ni Freedom Coin. Pero pag nabasag niya ito ay ayan, sasabog po talaga siya. Ayan, sa tingin ko ay baka ayan, sasabog ito at mababasag niya siguro ito yan sa unang posibleng ayan, siguro yung unang catalyst natin na approval ng spot Bitcoin ETF. Ayan, mababasag niya ito. Ayan, pero kung pag hindi niya kayang basagin ito ay magko-consolidate muna siya rito. Ayan, ko-consolidate siya, pero pagsapit ng Bitcoin halving ay saka po niya siguro babasagin ito. At yan, dito na siya todo aakyat hanggang dito. Kaya yan po yung aking price projection. Yan, nakikita ko rito na magiging galaw ni Freedom Coin sa hinaharap. Ayan, base po rito sa ating mga nakikitang mga indicators dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.